Ay, good morning po. Sana po may makapanood ng video ko. Nag-isip ako mag-start gumawa ng video kasi wala naman akong ginagawa, nakaka-bored. May COVID ako. O tapos, ang gagawin ko ngayon kasi nagka-sore throat ako ng May 27. Nag-positive ako ng May 29. So from then, nag-aasikaso na akong maayos ko ang health ko. Kaya lang, ginawa ko na lahat ng mga itinuro sa akin. Pag PCR test ko kahapon, positive pa rin daw ako. Nag-self-test ako ng ilang ulit. Ako ay negative na. So ngayong umaga, 2 beses na ako naglaga ng luya. Ay naku, kung hindi pa nga gumanda ang boses ko nito, ewan ko na lang sa kakaluya ko. Tapos, maigi pa, samahan ko nitong mga matatanda naman na to. Dahon ito ng lime. Lagyan ko ng kahit ilang piraso. Yung maganda-ganda naman. Bakit ba ito ganito? Para naman ng parang ano. Pinutol kasi namin to dahil marami siyang yung parang mga kulisap. Tapos namamatay na siya dahil dun sa dami nila. So ang ginawa namin, pinutol na lang namin to para magkaroon ng mga bagong sanga. Magbago ba? Ayan. Siguro tama na to. Kasi meron pa naman akong ibang dahon ilalagay katulad nito. Guyaba, no? Lagyan ko rin to ng guyaba. Kahit ano na lang lagain ko. Hindi ko inumin kaya ito. Gawin ko lang steam kasi nag-i-steam din ako eh. Parang mahal na mahal ako ng COVID, ayaw lumaya sa katawan ko. Wala naman ako nararamdaman. May COVID pa rin daw ako. Hindi tuloy ako makapasok sa trabaho. Walang pera, walang trabaho. Ay, tapos ito, oregano. Ayan, mga bago lang maliliit kasi tinatago rin namin sa mga manok. Dahil itong mga manok na to, tama na siguro to. Ganito. Dagdagan ko ng konti. Kunti lang. Kasi maglalagay pa naman ako ng iba. Tapos may sampalok doon. Hindi kaya ang gagawin ko ang ilalaga ko para sa bagong panganak, hindi pang COVID. Kasi may sampalok. Tapos, meron ako dito yung lemongrass, tanglad. Kaya lang hindi ako nito pwedeng maglaga dahil pag naglalaga ako nito, sumasakit ang tiyan ko. Sayang din. Makatulong man sana. Kaya lang parang hindi ako hiyang. Ito namang sampalok na to, matatanda na rin. Meron pa man lang kaya dito kahit maliit kunti. Basta bago-bago pa man din. Meron sa taas. Ito mga nandito sa baba, mga matatanda na rin. Yung green pa naman sana. Ibunga na lang kaya ang ilaga ko. Tapos hindi ko siya inumin. Steam lang tapos isinghot-singhotin ko lang. Ay nako. Nang dahil dito sa COVID na ito, para na rin akong naging addict na kailangan ko magsinghot nitong nilagang mga ito. Sige na nga, kumuha na lang ako kahit ito ganti-kunti lang. Ayusin ko na lang dun. Ayaw pang makuha. Ano ba yan? Tapos parang meron sila yung mga
puti-puti na lumilipad-lipad. Ano ba yung mga yun? White pala eh. Parang white pala eh. Ay, pwede na to. Ayan. Lagain ko. Lagyan ko ng asin. Tapos, ito na ang gagawin kong COVID remedy. O kaya malunggay pa kaya. Lagyan ko pa kaya ng malunggay. Pero pwede naman siguro itong inumin. Sige, lagyan ko ng konting malunggay. Kasi meron din naman kami malunggay dito eh. Eh di sayang para may pakinabang. Tcharam! Tapos yung mga alaga namin. Nagugutom na. Gusto nang kumain. Ayan o. Saglit. Mamaya. Busy pa mami. Dali. May COVID ang mami. Ito. Ito na lang. Hindi ko na to tatanggalin sa tangkay. Siguro ang tangkay nito maganda rin. Ay basta ba makailangan makapakinabang. Sige. Lilinisin ko ito at lalagayin. Tapos habang hindi ko muna ito lagayin. Maya-maya na ng konti. Tapos papakita ko sa inyo kung anong pinagkakaabalahan ko rito. Maliban dun sa umiiyak-iyak na yon. Mahilig kasi ako maghalaman. So nag-i-start ako maghalaman. Itong mga to ay adenium. Ang mahal nito dito sa Cayman Island. Nasa Cayman Island po ako, mga kababayan. So, ang ginawa ko, nagbibili ako nitong mga to. Tapos, igagraft ko siya. Nang sa ganun, pag naging success, pwede rin naman akong magbenta. Pandagdag sa kita. Malay nyo, magandang business. Parang gusto ko talaga siyang simulan. Tapos ito din. So, mga medyo marami-raming kulay na rin ito. Siguro inaabot na ako ng mga 50 variety. So, kailangan ko lang na pagtiyagaan sila. Kaya lang, mas maigi kasing grafting kesa sa stick. Tapos, itong mga baby na to, in-order namin to last year sa Vietnam. Nag-import kami. Tapos, ayan, pinatubo ko na sila. 7 months na sila ngayon. At sila ay malapit ng mamulaklak. Ayan na ang kanilang mga buds. Sana po Lord magaganda. Kasi ibibenta ko. Benta namin to. Ayan, meron na siyang mga buds. Kaya lang napansin ko kahapon, i-sprayhan nga kita. Hayan, ang kalaban. Yan, kalaban yan. I-sprayhan ko siya mamayang hapon. Huwag ngayon kasi hindi ko alam kung mag-iinit o hindi. Ayan, may mga buds na sila. So, parang 7 months, pwede na silang mamulaklak. Tapos, kasi seed grown. So, hindi ko alam kung anong magiging bulaklak nila. Tapos, itong mga ganito, ayan, may tinidor. Basta may tinidor na ganyan, mga rootstock siya. Siya yung gagawin kong pag lumaki, paggagarapan ko. Kakaripat ko lang yan mga 2 weeks ago. Tapos nandito pa yung mga iba. Yan, ito mga rootstock to. Paggagarapan ko to. Igagarap ko lang yan sila. Yung mga magaganda, igagarap mo doon sa mga ordinary pink. Pero actually magaganda rin sila kahit sila sinasabing ordinary. Pero magaganda sila. Tapos ito naman ay mga hybrid katulad din nun. O ito, ganun din, may tinidor. Kaya sila ay rootstock. Ay sana naman lumaki naman sila ng maayos, ng mapakinabangan ko, makabalik man lang yung mga kinastos. Tapos ito, the rest, sila ay mga hybrid seeds.
Sana magagandang bulaklak. Iriripat ko pa sila. Kaya lang, kailangan kong bumili ng maraming soil. Hindi pa ako makapunta ng tindahan para magbili ng mga soil. So, yan ang mga iriripat ko. Sa dami nila, inaabot pa yan ng mga 1,000 na iriripat. Itong mga to, itong mga iniisip kong i-graft. Yung iba marang bulaklak. Ito, malalaki na. Ang mahal dito ng mga ganito. Ito din, mga pang ano siya, kailangan ko na silang iripat. Kasi ang liit nila ng lagayan, no, kaya hindi sila lumalaki ng maayos. So, kailangan talaga silang maripat na. Bili ng soil. Yun nga lang kasi kailangan maganda ang soil mix mo dito sa mga to. Tapos ito naman, nagandahan ako sa mga bulaklak nito. Crown of Thorns or Euphorbia milli. So, dahil nagandahan ako, nagkukolekta na ako. Marami na rin akong kulay. Siguro na sa mga 10 to 15 na kulay na rin sila. Kaya lang, walang pang bulaklak yung iba. Kasi tulad nito, ilang puno sila, in-stick ko lang sila dyan. Mga buhay naman, pero meron akong mga hindi na buhay. Na ano sila, yung namatay, hindi nag-roots. Kaya ayan, pero mga paiba-iba rin naman sila. Mga crown of thorns. Tapos, madali lang din silang alagaan. Pag sila marami na, pwede na rin naman akong mag-cut, tapos ibenta. O mag-iisip na ako ng business ngayon, mag-garden ako. Tapos ito, itinago ko dito kahapon. Kasi nakababad sa initan. Naglagas na yung mga dahon nila. Ang iba dito rootstock, ang iba hindi. Mga ano sila, pang grafting sila. Itong mga malalaki na binili ko lang to rito. Mahal. Mahal sila. Ito. Kaya igagrap ko na lang sila para mapakinabangan naman. Naghihintay lang ako lumaki yung mga rootstock. Pero ito mga rootstock to eh. Pwede ko na tong grapan. Ayan o, mga rootstock yan. Kaya lang, ito, rootstock yan. Pag mga ganitong rootstock, pwede na tong grapan kahit maliit pa. Pag ito nag-grap mo, tapos success, magkaroon lang sila ng buhay at may bulaklak ng maliit, pwede mo na silang ibenta ng kahit 30, 35 or 40, 45 US dollar. Tapos ito, ang periwinkle. Sa dami ng periwinkle na in-order ko, siguro nasa 200. Yan lang mga nabuhay ko. Pinag-aaralan ko pa silang buhayin. Tapos yung mga petunia, ayan, nangamatay yung iba. Kasi hindi ko na i-transplant agad dahil wala akong pang transplant. Uy, speaking, yun pala, dry na dry. Tanggalin ko na ngayon dun. Hindi ko napapansin, hindi ko nadidiligan. Yan, ito naman mga petunia. Kaya lang ang iba, nangamatay kasi hindi ko pa nagigets kung paano ba ang petunyang palakihin at saka higit sa lahat, kailangan kasi maganda ang space. Ito hindi ganong naiinitan. Nasa silong. Wala pa kasi ako nursery. Tapos syempre may mga gulay-gulay din tulad nito, pepper, yung pichay ko naubos ko ng kakaluto. Kailangan kasi ilagay namin dyan dahil may mga kalaban dito, yung mga manok. Kinakain nila yung mga bulaklak, kinakain nila mga dahon. Tapos may pikak pa. Ikinilong namin dahil kinakain din nila mga bulaklak. Ito naman ay mga personal halaman ko. Nag-iisip ako maghalaman-halaman din. Pero ang mga pangbenta ay yung mga petunia at saka yung mga desert rose, ito para sa amin. Pero kung sakali, yun nga sinasabi ko, may pikak dito. Ayun, nagsasayaw-sayaw siya doon. Takala mo naman, hindi siya nakakapirwisyo.
Yan na lang ang nasa labas. The rest the rest nakakulong. Kasi ay, kung ano ginagawa nila, pati yung sasakyan. Feeling nila kalaban nila yung image nila sa sasakyan, yung reflection nila. Inaano nila ang sasakyan. Bakit ba ang puwet mo ang naka sa akin? Dapat hindi yung puwet. Humarap ka kung talagang matapang ka. Harap. Ayun. Siya lang ang nasa labas. Siya ay black shoulder. India blue black shoulder. Siya lang nasa labas. The rest naka kulong. Pasilip ko yung kulungan. Tapos mamaya mag-feed na ako. Pasilip ko lang sa inyo kung ano ang pinagkakaabalahan namin dito. Tapos mamaya mag-feed na ako dyan sa umiiyak-iyak na yan. Dali palit ang kutsinilas. Ayan, itong spoiled na to na nakatali. Tinatali namin kasi hindi siya pwedeng isama sa karamihan. Dahil ito yung baby namin na pinaggatasan. May sakit yung mama niya nung baby siya. Hindi siya mapapadidi. Kaya pinaggatasan ko siya ng bote. O tapos, nung after few days, hindi na siya tinanggap ng mama niya. Nireject na siya ng mama niya. Kaya kami na lang ang mama niya. Tapos ito sila. Yan mga inaalagaan namin. Kailangan ko napakainin maya-maya. Pasilip lang. Tapos, iniisip ko na mamaya kasi magagarap na lang ako para may magawa ako maghapon. May pakinabang yung araw ko. Ito naman yung mga manok. Ayan. Mga layer chicken. Tapos, nangingitlog sila. Binibenta namin yung itlog. Ayan. Saka ko naiisa-isahin silang gumawa ng video ng kung paano namin sila inaalagaan. Kung paano namin pinapakain. Kasi dito sa Cayman, hindi katulad sa Pilipinas na tulad ng goats na sa Pilipinas, maraming yung damo na pwede mo lang silang bitawan doon at na sila, magkain na sila. Pero dito, pinapakain sila ng feeds, tapos papakainin din sila ng grass katulad nito. Ang init ngayon, tapos nakatakot lang dito kasi malaki sila, hindi namin mahakot. Kaya ang ginawa nito, ganito na lang to. Ayan, yan ang pagkain nila. Nung first time ko makita yan na kumakain sila ng mga ganyang damo, naawa ako din sa mga kambing. Sabi ko, kawawa naman mga kambing, ang kinakain nila damo na natuyot. Ganun pala talaga rito. Tapos ito din. Ito yung malalaki na sobrang init. Nasusunog yung mga codex nila. Kaya ayan, kung ano lang inilagay ko doon sa mga roots nila, sa mga codex nila para matakpan sa sobrang init. Nangawala na nga yung mga dahon eh. Pero magdadahon yan siya uli. Tapos ito, natuwa ako. Itong red, mayroon siyang baby. Ayan, sana lumaki, mapakinabangan. Rootstock yan, rootstock. Tapos ito namang pink, mamaya talian ko na nga yan. Meron din siya, ang laki. Ayan mamaya talian ko yan kasi baka mamaya hindi ko mapansin, makalimutan ko, lumipad lang yung mga bunga niya. Sayang. Tapos ito parang hybrid siya. Kasi tingnan mo nga ang leaves niya iba. Ito mga rootstock. Mga matatanda na to sila. Mga 10 years old. Kaya ayan. Sobrang ng lalaki nila. Yun nga lang.
Nasa initan sila kasi ang init-init. Tapos yan, minsan, yan ang garahe. Minsan inilalabas ko ang sasakyan at yung mga halaman ang nilalagay ko sa loob. Lalo na pag nag-i-spray ako ng insecticide. Ini-sprayan ko, tinatago ko rito nang hindi sila mabilad sa araw. O, kasi ito nga, tent na lang ang ginawa namin. Wala pa kasing nursery. Pagka nagkaano na, mag-aano na kami ng nursery, makagawa ng nursery, di siguro mas magiging maayos na sila, makakatubo ng maayos. Kasi mas maigi kung merong nursery eh. Yun nga lang kasi dito sobrang mahal ng mga bilihin. Lalo na ngayong nang nag-pandemic, nagmahal lalo. Pero lalo na ngayon na merong crisis sa Russia at saka sa Ukraine. Oh, Diyos ko po, sobrang mahal na ng bilihin dito. Kung mahal ang Pilipinas, mas mahal dito. Kaya mahirap. Kailangan talaga magtipid at saka kung ganyan, merong pwedeng ibang mapagkakitaan, makadagdag ng income. So itong gagawin ko. Sana po magustuhan nyo ang video ko. Gagawa pa po ako. Ito ang unang video na ginawa ko. Gagawa ako ng ng mga video pa. Yan. Yan mga nakaabang na gagawin ko. Pagka ako gumaling na at pwede nang lumabas at na makabili ng soil. Naubusan ako ng soil eh. Ay, sige po. Sa susunod po uli. Mamaya mag-graft po ako. Gagawa ako ng video ng grafting. Kasi hindi ako nakakapag-graft dati dahil wala akong gamit. Nag-order pa ako ng Indonesia. Doon galing yung mga grafting paraphernalia ko. Kasi dito minsan wala ka mabili. Kaya ganon.